Kapag trainee ka sa Japan at nakatira ka sa isang dormitory kung saan maraming tao ang nakatira, may pagkakataon na nagsasagawa ng general cleaning na kailangan gawin ng lahat. Hi dear! Ako nga pala si Jeya, isang OFW dito sa Japan. And for today's video, rest day ko na naman. At ang rest day na to ay medyo matagal na dun pa sa dating dormitory kung saan ako nakatira at marami pa akong mga kasama. General cleaning namin sa dorm nung time na to at ang naka-assign sa akin na lilinisan ko ay ang buong banyo. Ang mga trainee dito sa Japan ay hindi pare-parehas ang accommodation na dinadatnan. Merong iba na ang accommodation pagdating dito sa Japan ay isang bahay at tag-iisa agad ng kwarto. Meron naman na dorm ang titirhan kung saan marami kang makakasama pati ang ibang lahi. Gaano nga ba kaimportante ang pakikisama sa mga ganitong senaryo? Sobrang mahalaga ang tamang pakikisama at respeto sa mga ganitong sitwasyon. Katulad na lang halimbawa kapag nagsasagawa ng general cleaning, mahalaga na lahat ng taong nakatira sa bahay na yon ay mag-participate. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka dahil isa yan sa mga pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng mga magkakasama sa bahay. Kasi sa totoo lang kapag nasa ibang bansa ka, hindi mag-a-adjust ang lahat para sa'yo. Kailangan matuto ka ring makisama at makiramdam. Hindi pwedeng kumikilos yung mga kasama mo sa bahay tapos ikaw kalmado lang na nakahiga sa iyong kwarto. Lalo na at pare-parehas naman kayong gumagamit sa mga common area sa tahanang tinitirhan nyo. Bakit madalas magkaroon ng misunderstanding yung mga magkakasama sa bahay? Dahil minsan kahit sa simpleng paglilinis pa lang, hindi na magkaintindihan kung paano gagawin ang mga dapat na gawing obligasyon. Sa totoosin lang, hindi na nga dapat pinag-uusapan yung mga ganitong bagay. Kasi meron naman tayong common sense. Pero dahil minsan talaga may mga taong manhid at ayaw makinig, kailangan nyo pang pag-usapan yung mga ganitong bagay ng detalyado. Siguro nga, mapalad yung mga trainee na pagdating dito sa Japan, isang bahay ang titirhan at may kanya-kanyang kwarto. Hindi mo na kailangan makisama sa mas maraming tao. Kalimitan kasi pag ganun, tatlo lang yung magkakasama sa bahay. Mas madaling makisama, mas madaling maglinis, at mas madaling magkakasundo kapag ganun. Pero minsan talaga, hindi pa rin maiiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Kaya shoutout sa mga trainees na papunta pa lang dito sa Japan na nasa Pilipinas pa, ihanda nyo yung mga damdamin nyo. Minsan kasi mas mahirap pang mag-deal sa mga kasama sa bahay kaysa sa magtrabaho. Anyway, natapos ko ng linisan itong banyo na may ilang cubicle. Madali lang naman linisan dahil hindi naman ganun kadumihan. Dahil marami nga kaming nakatira dito sa dorm ay may kanya-kanya kaming area na nilinisan. Meron din ditong naka-assign sa shower area at sa lagayan ng mga labahin. Meron din ditong naka-assign at naglinis sa may laundry area. Ayun naman yung kagandahan kapag marami kang kasama sa bahay at lahat ay nagpe-perform. Pagkatapos kong gawin yung obligasyon ko ay itong kwarto ko naman yung aking inasikaso. Nung time na to, 6 kaming magkakasama sa kwarto. 3 double deck yung nasa loob ng kwarto namin. At kapag ganito yung sitwasyong naabutan nyo dito sa Japan, kailangan nyo talaga ng matinding pakikisama. Sa kabutihang palad, naging maayos naman yung samahan namin ng mga kasama ko dito sa kwarto. Mahirap kasi talaga kapag hindi nagkakasundo yung magkakasama sa kwarto. Yung tipong pagod ka na nga galing sa trabaho, pag uwi mo pa sa bahay, hindi mo pa kasundo yung mga kasama mo. Ay nako, lalong nakakapagod kapag ganun. Kaya kung gusto natin ng peace of mind at ng maayos na pagtatrabaho dito sa Japan, makisama tayo ng maayos at maging mabuti tayo sa kapwa. Diba dear, wala namang bayad maging mabuti sa kapwa. Madalas pa nga, mayroon pang sukli. Huwag sana tayong maging dahilan ng paghihirap ng damdamin ng ating mga kasamahan. Hanggang dito na lang muna sa susunod ulit na episode. Salamat sa panonood!